Walang usap-usap kay China. Yan ang gusto ni Secretary Gibo. Larang usap-usap, guys. Ayan. Ito mga kotsero is coming from the heels of the recent Philippine-Australia na joint patrols at ang Philippine-US joint patrols din. So yan ito yung comment ni Defense Secretary Gibo Teodoro nung siya ay tinanong sa isang press conference. So basahin natin yung balita, guys. Ito yung sabi. Defense Chief cold on PH-China bilateral talks over WPS dispute. Malamig ang simoy ng... Baka kasi dahil magki-Christmas na. Baduy ng joke. Baduy ng joke ko dun, guys. Pasensya na. Anyway. Eto na. Ang sabi ng balita. Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro appears to be reluctant in pushing for the conduct of a bilateral discussion between the governments of the Philippines and China concerning its territorial dispute in the West Philippine Sea. Yun. Hindi raw siya sure. Hindi siya kampante. Sabi ng balita. Hindi raw kampante si Secretary Gibo na itulak ang pagkakaroon ng bilateral discussion sa gitna ng Pilipinas at ng China. Alam niyo mga kotsero, itong nakaraan lang, nagkaroon daw ang itong si Mig Zubiri, Senator Zubiri, proud na proud. Happy daw siya kasi napapirma daw niya ang China sa Code of Conduct. Ayan, so parang inisyatibo na magkaroon na pag-usapan na yung Code of Conduct, etc., etc. Ang yabang pa niya parang sabi pa niya dinaan daw niya sa alak. Dinaan daw sa maboteng usapan. Secretary Gibo, wag niyong baka may gumaya. Meron pa naman kating-kating makaupo. Anyway. Ayun nga. Ito na. Tapos sabi, in pushing for the conduct of a bilateral discussion between the governments of the Philippines and China concerning its territorial dispute in the West Philippine Sea. Teodoro believes that China should first show sincerity that it is willing to hear the Philippine side and the bilateral discussion should not be used as a weapon to limit Manila's assertion of its rights. Makes sense. Makes sense. Wag daw itong gagamitin bilang pangbanta sa bansa sa Pilipinas. Sabi, syempre, Chinese Communist Party, sinungaling ang mga yan . Ang sabi, if there are going to be bilateral discussions, it must be based on fundamental principles. And it must be based on sincerity. Hindi magaling dyan ang China. Hindi magaling ang China sa sincerity. Sincerity. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan tungkol sa topic na ito, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendways. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances po sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Lalong-lalo po ngayon, magpapasko na. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung account details dyan at pwede kayo magpadala sa Pilipinas through GCash sa mga bangko, online banking lalo na, at sa mga iba't ibang bangko rin sa ating bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay magkakaroon kayo ng karagdagang $20 free credit para ipadala rin sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yun po mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Two-faced, magiging two-faced. Oo, yan. Pagsisinungaling, mahusay ang China. Diba? Ganyan sila. Mahusay sila dyan. It shall not be used merely as a weapon in order to constrain the Philippines. So, yun ang sinabi niya. Sinabi niya kanina sa Talakayang Mabini 2023 and kick-off press conference for the 88th anniversary of the AFP. However, the defense chief clarified that the conduct of bilateral discussion between the two countries remains the call of President Ferdinand Marcos Jr. and the Department of Foreign Affairs. Siyempre nga naman kasi tulad ng sinabi natin sa isang video, di ba? Merong desisyon ng Supreme Court at paulit-ulit din na sinasabi nila VP Sara, ni Salvador Panelo na ang principal architect ng ating foreign policy ay ang Pangulo.
At kapag sinabi ng Pangulo na, uy, usap na tayo sa China, guys. O, usap. Walang kontra, sinabi ng Pangulo yan eh. Yan yung kapangyarihan ng Pangulo eh. Ganun talaga yun. Ganun din ginawa ni Digong nung siya yung Pangulo, di ba? O di, walang problema. Ganun lang kasimple yun. Formal bilateral discussion should only be held when it is proven that they, si China, are sincere, but the President himself has said that their illegal activities continue unabated. So to enter into a bilateral discussion, a negotiation in that context will be just to be playing into their playbook. Sa Tagalog, Pangulo lang ang may kapangyarihan dyan. At kailangan ipakita ng China na sincero sila na gusto talaga lang ayusin yung problema. Kaso nga lang, yung kanilang illegal na aktibidad ay nagpapatuloy. So saan ka mag-uumpisa? Di ba si China yun din ang sinasabi, gusto namin kausapin nyo kami, makipag-usap kayo sa amin. Pero habang nag-uusap tayo, yung ang aktibidades namin, tuloy-tuloy lang ha. BS yan. Anong alokohan yan? Nasaan ang sincerity doon? Kumbaga, kung dati, merong peace talks. Uso pa yung national peace talks. Kung dati may peace talks, tapos ceasefire ang lahat. Di ba walang aatake? Ceasefire, peace talks tayo eh. O dapat ganun din dito. Kapag nag-usap tayo tungkol sa ating bilateral relations at sa West Philippine Sea, dapat tigil lahat ng aktibidad. Kaso hindi ganyan si China. Walang kwentang kausap si China, guys. And again, let me clarify. When I say China, I mean the Chinese Communist Party. Chinese Communist Party, guys. Xi Jinping, Chinese Communist Party. Yung kamukha ni Winnie the Pooh. Siya yun. Presidente ng Chinese Communist Party. It will be an attempt to constrain the Philippines from enforcing its claims, which it rightfully has under international law, contrary to the narrative of China. Their narrative is to constrain the Philippines. Ang gusto lang daw talaga gawin ng China, pigilan tayo. Yun lang, gusto nilang gawin. And they're not above doing that. Ulitin ko lang. At ilang beses ko na sinabi to. Ang Chinese Communist Party nga walang pakialam sa kanilang sariling citizens. How much more ibang bansa? Ganun talaga yun. Kaya wala talaga makukuhang disente o maayos na usapin dyan sa Chinese Communist Party kung maglolokohan lang tayong lahat. Yun ang sinasabi ni Secretary Guibo. Yan. Also, meron din siyang statement kanina tungkol naman doon sa sinabi ng China. Ayan. Chodoro dismisses China state media stunt on Philippines US joint patrol. Nanga-Alaska daw kasi si China, guys, sabi. Nanga-Alaska daw kasi sila. Ano ba yung article na yon na sinasabi dito ni Secretary Guibo? Ito ho yan. Sinulat po yan ng Global Times. Yan, Global Times. Si Global Times po, mga kotsero, is the, what do you call this? Official English language state newspaper. Okay. Ito po yung official English language Chinese state or Chinese Communist Party newspaper. Yan. Sabi, ito article pa to nung November 22, 2023. Ito yung mga writer. Yan, pak. Yan, sige. Tapos sabi, China warns US and the Philippines not to harm its sovereignty and rights. Sabi ng China. Okay. Ay, yung picture na nilagay nila, mangingisda talaga. Anyway. Ito sabi. Sabi doon China. Ito na sabi ng China. Ayan. China on Wednesday warned the US and the Philippines that their recent joint naval patrols near Chinese territorial waters should not harm China's sovereignty and maritime interests. With analysts, misteryoso itong mga analysts nila na to yung mga parang wala naman. Misteryoso yung mga walang pangalan yung mga yan Experts, analysts, parang it's a very generic term. Pero hindi nila sinasabi yung pangalan. With analysts saying the military activities by Washington and Manila show the top two countries have no sincerity to ease tension.
O Pilipinas pa raw ang hindi umaayos. Tayo pa raw yung hindi sincero. Siguro, kapag tinigil nyo yung pambobomba, pang-water cannon sa aming mga barko, siguro pag tinigil nyo yung inyong mga illegal maneuvers or illegal and dangerous maneuvers para lang harangin ang aming mga barko dyan sa West Philippine Sea. Siguro kung titigilan nyo rin yung pangtuturo ng laser, no? Malamang sa malamang magkakaroon ng sincere discussion. Pero mga kakotsero, alam naman nating lahat kung sinong sinungaling dito. Si Chinese Communist Party, guys. Sila talaga ang sinungaling dito. Ito pa sinabi ng China. Chinese military experts, quote-unquote, said the vessels and aircrafts that are participating in the patrol showed poor combat capability and lack of effective collaborative capacity between the Filipino and U.S. navies, and tactically, they are unable to bring a significant challenge to China's advantage in law enforcement and national defense over relevant regions. Ay, may ganun pang Alaska, sabi. Wala, mahina naman yung nakita namin eh. Mahina naman yan eh. Pero kung napanood yung video ko kahapon tungkol dyan, nung minanmanan nila ang aktibidad ng Pilipinas at Amerika, anong ginawa nila? Pinanood nila. Pinanood lang nila, guys. Wala silang ginawa. Parang ganito yan eh. Yung, di ba, in-example ko ito kahapon. Example lang, ulitin ko lang ulit today. Halimbawa, may siga sa kanto. Yan, may siga sa kanto. Tapos, meron pang isang mas matibay na siga sa kabilang barangay. Mas malakas. Mas matindi. Tapos dumaan sa tapat niya. Nagkatitigan pa sila. Titigan ng ganyan. Di ba? Nag-aangasan silang ganun. Titigan. Yan. Tapos, nakalampas na si Siga sa kabilang barangay. Saka siya nagsisigaw, "Huwag ka nang babalik dito, ha!" Ganun si China, guys. Ganun siya ka-weak. Tapos, ang bida niya sa barkada niya, "Wala kang ginawa sa akin, tinitigan lang ako eh. Wala kang ginawa eh." Ganun siya, guys, promise. Ayan na naman yung analyst nila na hindi natin malaman kung sino. In fact, the analysts noted the US intends to use the Philippines to complicate regional issues even further with other regional countries choose to solve disputes with China by negotiation. The US also wants to strengthen its military presence around Taiwan Straits to provoke China over the Taiwan question. Buti pa yung ibang bansa, ibang tao sa ASEAN nakikipag-usap sa amin. Nakikipag-usap din naman sila kay Amerika. Ganun din. Pero ba't gigil na gigil kayo sa Pilipinas? Bakit? Kasi tayo lang yung may base militar na malapit sa Taiwan. Ay lang yun eh. Layo nila sa Taiwan, ha? Layo ni Vietnam sa Taiwan. Ang layo ni Malaysia sa Vietnam. Ang layo ni Brunei sa Vietnam. Ang layo ni Indonesia sa Vietnam. Sa Vietnam. Sa Taiwan pala. Ang layo ni Vietnam sa Taiwan. Ang layo ni Indonesia sa Taiwan. Ang layo ni Brunei sa Taiwan. Si Malaysia sa Taiwan. Napakalayo nila. Kaya nanggigigil sila sa Pilipinas. Kasi yung Taiwan, mga kakotsero, nandiyan lang, malapit sa Batanes. Kaya gigil na gigil sila sa Pilipinas. Ano naman ang sinabi dito ni Sec Gibo sa kanyang press conference kanina? Kasi na-bring up yung kwento na yan. Ang sabi, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. on Monday expressed his disregard for Chinese state media's dismissal of the country's recent joint patrols with the United States counterparts in the West Philippine Sea. Quoting a Chinese military expert, state-backed tabloid Global Times on November 20. Actually, it's 2020. It's not 20. It's the 22nd. November 22nd, 2023. So get your facts straight, Inquirer.
it's a large-scale bluff. The peace also slammed the vessels and aircrafts which participated in the West Philippine Sea Joint Patrol, saying that they showed poor combat capability and lacked effective collaborative capacity. Ano sabi ni Gubo? Teodoro, however, said that they're missing the point. Hindi nyo gets? Whatever we respond to China, they have their narrative anyway. If they laugh off significant initiatives, that is to their detriment. Sabi, tawanan nyo. Pero hindi kami ang magsisisi, kayo. Bakit? Kasi may joint patrols na with the US. Nagkaroon na ng joint patrols with Australia. At ngayon, mga kakutsero, may bago. Ito. Philippine-Japan Security Deal. Philippines and Japan begin negotiations for a VFA-like arrangement. Ito na. Ang VFA ng Pilipinas at Japan, pinag-uusapan na. Negotiators from the Department of National Defense left for Japan to start formal talks for a reciprocal access agreement, the Defense Secretary said on Monday. Sabi ni Secretary Gibo, our formal negotiating team led by Undersecretary Pablo Lorenzo has left this morning to start the formal round of negotiations with Japan. Our team has left this morning. I encourage them to thresh out all issues as soon as possible, and of course to network with the Senate of the Philippines so that they can have a speedy ratification of the same. Of course, we have to respect the independence of the state, of the Senate, and their wishes. Kasi treaty na naman to eh. This is another treaty. So, kailangan talaga dyan ng concurrence ng Congress. Two-thirds ng Congress. So, kung magkakaroon tayo ng reciprocal access, what do you call that? Reciprocal access agreement na parang VFA nga dito sa Pilipinas. But with Japan, kailangan po yun ng ratification ng Kongreso. He said, sabi ni Secretary Gibo, he was not sure when the two allies would conclude on the agreement. Pinag-uusapan pa yan. Pero, malamang sa malamang, matutuloy yan. Defense spokesman Arsenio Andolong said he was unaware if the negotiating team already had a draft agreement to be presented to the Japanese counterpart. So, hindi pa natin sure kung from zero yan or baka meron ng dokumento pinagbabasihan. Pero, alam lang natin, nagpunta na sila doon. So, yun ang pag-uusapan pa yan. So medyo, let's not expect it to be anytime soon. Hindi yan bigla-bigla. But at least, nauumpisahan na. At yun yung importante dyan, mga kotsero. Yung pakikipag-usap. Sincere talks between different countries, between different nations. Dapat meron talagang sincerong pag-uusap. Hindi pwede yan yung naglolokohan lang tayo, guys. O ganun. Kasi kapag tulad ng ginagawa ng China, kunyari, usap, ganyan-ganyan. Pero sa totoong buhay, bini-BS lang tayo. Dinidelaying tactics lang tayo para magawa nila yung gusto nilang gawin dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Parang ang pangit ng umpisa. Walang good faith. Di ba? Umpisa mo, bad faith agad. Gusto mo agad abusuhin yung kausap mo. Diba? Walang ganun. Dapat wag ganun. And we hope na ito pong reciprocal access agreement with Japan will bear so much fruit na hindi lang po ang military natin na maikinabang, no? Pati na rin ang ating economy, syempre. Kailangan natin ng konting boost sa ating ekonomiya, hindi lang sa ating military. So, sana madami yung para sa pangkalahatan, hindi lang yung sa ating militar. Di ba? Mas maganda sana yun. So, ayun mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa topic na ito. Okay, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page para laging updated sa mga ganap dito sa aking page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. God bless you. Bye.